Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nagbabalaho sa mga sangkot doon ho sa mga anomalya sa flood control project. May buong detalye dyan, si Bombo Grant Hilario. Nagbigay babala ang Department of Justice sa mga opisyal ng gobyerno at mga kontratista na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Binalaan mismo ng kasalukuyang kalihim ng kagawaran na si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla mga ito sa kanilang pagkakadawit sa naturang issue ng korupsyon. Babala ni Justice Secretary Remulla, posibleng kaharapin ng mga nasasangkot sa kontrobersiya ang parusang life imprisonment sa oras maisampa na ang kaso laban sa mga ito. Ani pa niya, maging ang forfeiture o pagbawi ng mga ari-arian nito mula sa nakamal na perang galing sa pondo ng bayan ay kanila ring ikinukonsidera. Kaya tinimok at paalala ng kalihim sa mga sangkot na individual ay makapag-ugnayan o tuluyan na magsalita ukol sa mga nalalaman kaugnay sa issue ng ghost projects. Sakaling ibalik man ng mga kontratista o opisyal ng gobyerno ang kanilang mga nakuhang pera, giit ni Justice Secretary Remulla, dadaan pa ito sa masusing mga pagsusuri. Isa sa ilalim niya mo ito sa forensics accounting upang matiyak ang katotohanan sa kanilang mga idineklarang halaga ng pera. Narito at pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng Department of Justice. Forensic accounting naman natin yan eh. Whatever they declare and whatever the accountants find out will be two separate things. Kaya hindi nila pwede itago yan. Talaga magsalita na sila kasi ano to, pinag-uusapan dito. Samantala, positibo namang ibinagi ng kalihim na ang ipinakikilos nitong Kawanian National Bureau of Investigation ay mayroon nang nadidiskubre sa kanilang pag-iimbestiga. Kasunod ng pakilusin ang anti-graft unit ito, ani Secretary Remulla, ibinahagi na sa kanya ang ilang findings ng grupo. Ang naturang anti-graft unit ng National Bureau of Investigation ay ang siyang grupo na inatasan ng Department of Justice na tututok sa investigasyon kaugnay sa manumalyang flood control projects. Kabilang rito ang ilang profesional, partikular na mga bihasa sa forensics accounting para bigyang fokus ng pagsusuri sa mga perang mula sa ghost projects. Munson nito'y inaasahan na sa pamamagitan ng findings ng Kawanian ay makapagsasampa na ng kaukulang kaso ang Department of Justice. Kabilang sa mga kasong maaaring sampa ay plunder at malversation of public funds laban sa mga opisyal na kinabang sa kontrobersiya. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Secretary ng Department of Justice. Wala pa. Pero ngayon, the NBI is giving me findings already. Nagbibigay na sila ng findings about those projects. And we'll be filing cases very soon. Titingnan namin kung kaya plunder. We'll see. Sa kasalukuyan, wala pang ibinabahagi ang kalihim sa kung mayroon pang opisyal o ang hayagan na opisyal nagsalita para ibalik nito ang perang nakamal mula sa manumalyang ghost projects ng pamahalaan. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.